Nagsampa ng reklamo ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nasaktan umano sa isinagawang raid sa kanilang compound sa Davao City. May dalawa namang miyembrong nasagip roon matapos umanong hilingin ng kanilang mga kaanak. Mula sa Davao City, nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel. Ivan, bagamat hindi pa rin nakikita ng pulisya si Pastor Apollo Sikibuloy sa loob ng KOJC compound sa ikalawang araw ng paghahalugog, dalawang miyembro naman ng KOJC ang ni-rescue ng mga tauhan ng DSWD-11 matapos umanong humingi ng tulong sa pulisya ang mga kaanak nila dahil hindi na umano sila pinapalabas sa loob ng KOJC dahil umano sa kanilang mga kapwa miyembro. Pero ayon naman sa KOJC, walang katotohanan ang naturang aligasyon. Mahigpit pa rin ang seguridad ng mga pulis sa loob at labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City Sabado ng gabi. Kita sa malaking LED screen mula sa KOJC ang mga pulis na nakahiga na sa sahig sa compound. Maghahating gabi nang dumating ang ambulance bus ng Davao City Central 911. Naglakad palabas ang nasa 14 na miyembro ng KOJC para maisakay sa ambulansya. Based sa interview kanina ng Central 911, sila po daw yung mga na-subject sa tear gas. So, they were made to wash their eyes. Tapos nag-apply naman din ng first aid sa kanila. Itinanggi naman ng Police Regional Office 11 na gumamit sila ng tear gas. Sinabi nila na mga pulis daw ay may dalang tear gas, which is a very big lie. Kita naman na wala namang pulis na naka-gas mask eh. Sila ang nagpabuga sa atin ng binugahan nila yung mga tao natin ng fire extinguisher. Kaya hinahanap nga namin yun at sinafailan namin ng kaso ng direct assault. Sa umano'y planong puputulan ng kuryente at tubig ang KOJC compound, pinasinungalingan din ito ng PRO 11. Kaninang umaga, inanunsyo ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III ang patuloy na paghalughog. Target mahanap ang mga tagu-umanong compartment na pinasadahan lang nila sa unang araw ng paghahanap. Bukod sa masyadong malaki ang compound, hamon din daw sa PNP ang pakikialam ng mga taga-suporta ni Kibuloy. We are talking about more or less 30 hectares po at nakikita po natin yung resistance po nitong mga miyembro at supporters po nitong si Pastor Kibuloy at iba pa. Talagang there's really an attempt to delay the movements of the PNP na naatasan po na maghalughog sa area po. Alas 11 ng umaga, isang lalaking 21 anyos na taga Samar at isang babaeng taga Midsayap, Cotabato na mga miyembro umano ng KOJC ang ni-rescue ng mga tauhan ng DSWD-11 mula sa loob ng compound. Nag-request umano ang mga kaanak ng dalawa sa mga pulis na i-rescue sila. Hindi sila pinapalabas ng mga members ng KOJC po, kaya po sila nagpa-rescue sa PNP. Itinanggi ito ng legal counsel ng KOJC. That is not true. Tingin ng abogado ng KOJC, baka okupahin ng mga pulis ang compound. Baka prelude ito na magstay sila dito para kung merong forfeiture order later, nandyan na sila. Hindi po sila hostage kasi malaya naman po silang nakakalabas. And then hindi po totoo na i-take over namin ang the whole KOJC compound kasi hindi naman po yan sa amin. Pag matapos po yung trabaho namin, aalis din po kami. Ayon sa PRO 11, dahil umano sa pagpipigil na makapasok ang mga pulis kahapon, may mga nasugatan sa kanilang hanay. Sinalubong ng bakoy yung isa nating grupo ng mga pulis na pumapasok doon sa compound. May mga 14 stitches ang inabot ng kamay ng isang tao natin. Sa bilang ng KOJC, bukod sa isang namatay dahil sa atake sa puso, 4 na bata ang nagka-severe anxiety attack at 16 ang sugatan. Ang ilan sa mga miyembro ng KOJC naghain ng reklamo laban sa pulisya dahil sa mga nasaktan, kabilang ang mga minor de edad. Haharapin naman daw ng pulisya ang reklamo ayon kay Torre. Kailangan sa mga kapulisan sa ilang responsibilidad. Ivan, nanawagan naman si PNP Chief Romel Marbil sa mga political backers at taga-suporta ni Kibuloy na abisuhan si Kibuloy na sundin ang rule of law at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya sa proper legal channels. Ivan. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV.